Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po yung pagmamonitor natin sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan 1,505 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas at base po sa ating latest analysis, mataas na ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras or possibly po sa araw ng Miyerkules. And within the next 12 to 24 hours din po, ito'y papasok na rin ng ating PAR. So ibig sabihin, shortly after niya pumasok ng ating PAR, maaaring maging bagyo na po ito at tatawagin po natin, kung sakasakaling maging tropical depression, tatawagin natin sa local name na Quiapo o yung magiging pang-11 bagyo na po for 2026 at magiging pang-4 na for the month of July. Sa ngayon, yung low pressure area, wala pang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. So paglilinaw ng pag-asa, yung mga naramdaman po ng mga malalakas na ulan dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ngayong Martes po ng hapon, ito po ay dahil lamang sa localized thunderstorms at hindi naman ito nagtagal. Habang aasahan po natin sa malaking bahagi pa ng Palawan, dito rin po sa may Visayas and Mindanao yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat at minsan magdadala po ito ng malalakas na ulan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Base po sa latest track or latest analysis po ng pag-asa, inaasahang kikilos nga westward or pakanluran ng bagyo pagpasok niya ng PAR sa kakikilos ng paangat bahagya west-northwest moving towards extreme northern Luzon or northern Luzon pagsapit po yan ng Friday or Saturday. So ibig sabihin, posibleng magkaroon ng direktang epekto dito sa malaking bahagi ng northern and even central Luzon given na may kalawakan po ang potensyal na bagyong ito. Ang ating maximum intensity sa ngayon, pagtama niya or paglapit niya dito sa may northern Luzon hanggang tropical storm, so hindi natin nirule out na magtaas po tayo hanggang wind signal number 2. At hindi rin natin nirule out din po na magkakaroon ng pagbugso ng hangin or mga wind signals dito po sa hilagang bahagi po ng Kabikulan, knowing nga na medyo open space po dito sa may area ng Catanduanes and Camarines provinces. Samantala, pagdating naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, simula po Thursday hanggang sa possibly sa weekend, yung ibang mga lugar po na hindi naman po direktang maapektuhan nitong potensyal na bagyo ay magkakaroon pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat at posible yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa western section, lalo na sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region hanggang doon sa may Soc-Sargen kung saan nagkaroon nga po ng mga pagbaha at mga pag-apaw ng mga kailugan. So make sure po na mag-antabi tayo sa ating mga updates for possible changes pa dun sa magiging track ng potential na bagyo. Dahil kapag naging bagyo po ito, maglalabas po tayo ng official track, possibly po yan bukas or sa Thursday. Para naman sa lagay ng ating panahon, bukas, araw po ng Miyerkules, that's July 22, ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din ng Mindoro Provinces, Marinduque and Romblon na magiging maulap ng kalangitan as early as morning, sasamahan niya ng mga mahihinang ulan hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, lumalakas na po yung mga pag-ulan more on mga light to moderate with the times heavy rains. Dito po sa Bicol, yan po ay dahil dun sa buntot or yung trough na tinatawag nitong low pressure area and potential nga na tropical depression na Quiapo. Habang nga natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, andyan pa rin bukas ang bahagyang maulap at minsan maaraw pa naman na kalangitan mula umaga po yan hanggang sa hapon. And then sa hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na sa ilang bahagi, lalo na dito sa may areas ng Ilocos Region, Cordillera, and Central Luzon, including Metro Manila, at sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. For Metro Manila tomorrow, mataas ang chance ng mga thunderstorms between 5 to 8 in the evening. Temperature is from 25 up to 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, 18 to 25 degrees. At mananatiling mainit sa tanghali sa may Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan bukas, Miyerkules, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. Hindi pa po ito enhanced. At dun sa buntot or trough ng low pressure area or bagyo dito po sa may Eastern Visayas. So yung magiging impact ng weather is makulimlim na panahon for most of the day. Aasahan po yung mga pag-ulan. Hindi siya tuloy-tuloy but more on mga light to moderate rains na pabalik-balik. At aasahan po yung minsan malalakas na ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kaya nandyan yung chance na mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga kailugan, at pagguho ng lupa sa ilang mga bulubundukin po na lugar. So make sure na meron tayong baon na payong o sombrero, kapote kung lalabas po ng bahay at mag-antabay lamang po sa ating mga possible advisories or heavy rainfall warnings. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas and Mindanao, yung maximum temperature po sa tanghali, posibleng maglaro between 31 to 32 degrees Celsius.
Para naman sa lagay ng ating karagatan, surprisingly wala po tayong nakataas pa na gale warning sa alimang panig ng ating bansa ngayon hanggang bukas. And in fact, magiging banayad hanggang katamtaman po ang taas ng mga pag-alon. Kapag naman fair weather, nasa kalahati hanggang 1 metro ang ating wave height. Subalit pag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms or malalakas na ulan at hangin, posible itong umakyat ng 1.5 metro, lalo na dito sa may areas ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, and Bicol region kung saan magiging madalas nga po ang mga thunderstorms. Posible tayo magtaas ng gale warning the moment na lumapit itong potential na bagyo, pagsapit po ng late Thursday hanggang sa weekend, particularly sa may Eastern Luzon, and eventually magmumove po yung matataas na alon dito sa may West Philippine Sea. Para naman po sa lagay ng yung tinatawag natin na significant rainfall po sa mga susunod na araw, meron tayong mga probinsya po na posibleng magkaroon nga ng significant na ulan. Simula po yan bukas ng hapon at ito yung time kung saan lumalapit itong potential nga po na weather disturbance o yung pre-Quiapo. Asahan po simula bukas or Miyerkules ng hapon hanggang Thursday afternoon, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, and Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 millimeters of rainfall in a 24-hour period. Sa mas madaling salita, ito yung mga pag-ulan na posibleng mag-cause po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. But please take note po na kada local government unit or kada municipality or city po ay iba-iba yung reaction po sa malalakas na ulan. So may mga inuulan ng mga lugar na hindi naman po talaga binabaha dahil nasa matataas sila na lugar at merong mga magkaroon lamang ng mga quick thunderstorm, nagkakaroon na ng mga pagbaha. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units, lalo na yung mga rescuers and responders kung kinakailangan po ng evacuation. Dito sa mga lugar na nabanggit natin na nagkaroon na rin ng record ng mga pag-ulan dahil po sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Para naman po sa araw ng Thursday afternoon hanggang sa Friday afternoon, ito yung time kung saan patuloy yung paglapit nitong si bagyong tatawagin nating Quiapo dito sa may Northern Luzon at magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat dito sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. So we're talking of Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte pa rin, and Sultan Kudarat pa rin. Asahan po yung hanggang 100 millimeters na dami ng ulan. In a 24-hour period, more mga light to moderate with at times heavy rains po ito. Gayun din ang Negros Occidental, lalo na yung southern portion. Posible mag-cause yung mga pag-ulan dahil po sa habagat ng mga pagbaha pa rin sa mga mabababang lugar, pag-apo pa rin ng mga kailugan at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi magantabay sa mga possible heavy rainfall warnings. Hindi natin rule out na magtataas tayo ng orange and red rainfall warnings sa mga probinsyang ito. At maging yung mga nearby areas, knowing na magkakaroon tayo ng epekto ng southwest monsoon over Visayas and Mindanao. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po Thursday hanggang Saturday, maulang panahon ang iiral po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa pinagsamang epekto ng pre-Quiapo plus itong southwest monsoon or hanging habagat na posibleng mag-enhance po the moment na mas lumakas pa itong potential po na sama ng panahon. So pagsapit po ng Thursday morning hanggang sa tanghali, magiging maaraw pa naman sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon. Maulan na dito sa may parting Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa, Quezon Province. Thursday morning, more mga light to moderate rains. Pero pagsapit po ng Thursday ng gabi, all the way na hanggang sa weekend, malaking bahagi na po ng Luzon, including Metro Manila, ang magkakaroon ng makulimlim na panahon at sasamahan din yan ng mga pag-ulan. Yung mga pinakamauulan na mga lugar, itong pati po ng Mimaropa, Bicol Region, tapos pagsapit po ng Friday and Saturday, yung mga areas na dadaanan nga po, na posibleng daanan, itong weather disturbance, itong Cagayan Valley, Cordillera Region, lalawigan po ng Aurora plus Ilocos Region, and then some areas pa ng Tarlac and Zambales, Bataan area. Magkakaroon din po ng mga pag-ulan na minsan malalakas, kaya make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible rescue, evacuation at yung suspension ng mga classes po at ng pasok. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral din po ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi. Pagsapit pa rin yan ng Thursday, all the way hanggang sa Friday, malaking bahagi ng Visayas. Magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga kalat-kalat na ulan. Pinakamalalakas po dito sa may kanlurang parte, we're talking of Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Yan yung mga areas na posibleng magkaroon ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So again, magantabay po tayo sa mga possible heavy rainfall warnings. Other areas may mga light to moderate rain sa may eastern and central portions of Visayas. Habang pagsapit po ng Sabado, ito po ay sa moment po na pag nakalampas na itong si Bagyong
possible Quiapo dito sa may West Philippine Sea, magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat. Sa may Western Visayas and Negros Island region, meron pa rin mga pag-ulan na posibleng mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman itong Central Visayas and Eastern Visayas, improving weather condition pagsapit po ng weekend. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy din po ang makulimlim na panahon at sasamahan din ng malalakas sa pag-ulan. Inuulit natin yung mga areas po na nasa may Socsargen, Bangsamoro region, even Zamboanga Peninsula in Northern Mindanao. Diyan pinakamalalakas ang mga pag-ulan sa araw po ng Wednesday and even Thursday. Then pagsapit po ng Friday, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa may parting Davao region and even some areas dito sa may Southern Caraga region na asahan po yung improving weather conditions. But the rest of Mindanao, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at sasama ng mga minsang malalakas sa ulan na nagdudulot pa rin ng baha at landslides. Then pagsapit ng Sabado, ilang areas na lamang dito sa may Zamboanga del Norte or Zamboanga Peninsula plus Bangsamoro region na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Other areas, improving weather conditions or partly cloudy to at times cloudy skies at may chance na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Ang ating sunset, 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5:37 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.